Kukunin daw ako ng demonyo. Dear Madam Native Filipina, isa po ako sa mga silent follower nyo. Gusto ko pong ibahagi ang kwentong afam ko. Pakihide na lang din po ng identity ko. Way back 2021, sumali ako sa mga dating sites. Para lang gawing libangan ang pakikipag-usap sa mga afam. Doon ko nakilala si David, taga California, at kaya pala ayaw magpakita kasi scammer pala siya. Nadisgrasya daw siya, madam, kaya nanghihingi ng tulong. At ako naman po si tanga ay nangutang para lang may maipadala sa kanya. Sabi kasi niya, babayaran daw niya pagkalabas niya ng ospital. At humirit pa talaga ng isa. Sabi ko, wala na akong pera. Aba, nagalit at binlock niya ako sa WhatsApp. Fast forward, madam, nag-install na naman ako ng ibang dating site. May nakilala na naman akong bago. Pinadalhan niya ako ng package, kaso tumawag yung taga-custom na na-hold daw ang package ko at kailangan kong magbayad ng 10,000. So na-realize ko, another scam again. Kaya naman, binlock ko na para hindi na ako makontak nila. Fast forward, madam, last year, nag-install ako ng Christian Filipina at dito ko nakilala si afam number 1. Nag-off siya ng profile sa dating site na yon kasi abala lang daw ito sa kanya dahil marami daw ang nagme-message. I-busy daw siya sa work niya. Sa katunayan, 1 year na kaming pen pal ngayong buwan ng Setyembre 2024. Tinanong ko siya kung may balak ba siyang pumunta ng Manila. At ang sagot niya, mag-iipon daw muna kasi magastos daw ang bakasyon. Fast forward, madam, nainip ako. Iniisip ko, option lang niya ako. So ayon, fast forward, madam, nag-download ulit ako ng OkCupid. At doon may nakilala na naman ako na isang Amerikano. At siya si afam number 2. May katungkulan siya sa university. Nung una, okay naman kami. Lagi siyang nagsisend sa akin ng lip sync video. At nagustuhan ko po sa kanya, madam, na mukha siyang bata sa edad niyang 58. Okay naman kami, madam, sa loob ng 2 buwan. Lagi po siyang nag-update. Pero bigla siyang nagbago. Sabi niya kasi, overthinker daw ako. Sabi ko naman kasi sa kanya na parang lumalayo na siya. Baka may iba na. Ang sagot niya, wag daw akong mag-overthink dahil kukunin daw ako ng demonyo. Dahil daw hindi niya ako iiwanan. Pero ramdam ko naman na nanlalamig na siya. Pero pag nag-message naman ako ay nagre-reply naman. Pero bihira na lang talaga ang pangungumusta sa akin. Payuhan niyo ako, madam, kung i-let go ko na ba siya. Ano po sa tingin niyo, madam, kay afam number 1? Option lang ba niya talaga ako? Hello, madam letter sender, salamat sa kwento mo ha. Pero base sa kwento mo, no, na-analyze ko na ikaw po ang may problema dito. Masyado kang overthinker at masyadong mainipin. Paano ba nasabi na option ka lang ni afam number 1? Wala ka namang reklamo sa communication nyo. Hindi mo nga nabanggit din na may problema kayo sa LDR nyo. Baka talagang nainip ka lang at nag-aalinlangan nung sinabi niyang ang bakasyon ay magastos at kailangan niya munang pag-ipunan. Tama ba ako, madam? Hindi ko kasi magets talaga kung bakit ka nag-iisip na option ka lang. While nag-off nga siya ng dating profile kasi yung madaming nagme-message abala lang. Kaya siya umalis din doon dahil natagpuan ka na. Mas mabuti nga yung pinag-iipunan kaysa naman humiling sa'yo na ambagan. Nalala niyo yung isang letter sender natin? 'Di ba? Letter sender, mas okay ngang kausapin yan si afam number 1 kaysa naman nagsayang ka ng oras doon sa pakikipag-usap sa mga scammer naman, 'di ba? Okay, si afam number 2 naman tayo, sender. Baka naman kasi masyado ka lang talagang overthinker. So, kung na-feel mo talagang nanlamig na siya, edi yan yung dapat mong bitawan. Balik ka doon kay afam number 1. Kasi medyo matagal na din ang inyong online kulitan at baka malapit ka na din niyang puntahan. Pero ang tanong, andyan pa ba si afam number 1? Hindi mo ba siya binlock nung sinimulan mong makipag-usap sa ibang afam? Akalain mo, center ha, umabot kayo ng 1 year this month. Nagkakasundo naman kayo, di ba? Kasi na-maintain nyo ang inyong online relasyon. Sender, tanging ikaw lang ang nakakaalam kung talaga bang ramdam mong option ka lang nitong 2 afam. Kung ganyan rin lang, edi pagsabayin mo na lang. At kung nakukulangan ka pa, edi sige, balik ka na sa dating site at dagdagan mo na naman. Mainipin ka, di ba? Sige, go lang ng go, madam. Hanap lang ng hanap ng afam. Pero dapat yung hanapin nyo, yung hindi na kayo paghihintayin ng matagal. Yung bang tipong 2 to 3 months lang, andyan na sa iyong harapan. Enjoy lang kasi muna, mga madam, sa pakikipagkulitan online sa mga afam, no? At huwag mag-i-expect na agad-agad kang pupuntahan. Kaya naman, may tips ako para sa lahat ng mga mainiping madam dyan, no? Huwag kayong mag full time sa pag-aafam. Dapat may sarili din kayong pinagkakaabalahan sa buhay.
Yun bang hindi kayo mababaliw once hindi lang nakapag-message agad ang inyong AFAM? Yan kasi ang mahirap kapag full-time AFAM hunter. Masyadong overthinker. At laging si AFAM na lang ang nasa isipan. Kaya once ang AFAM hindi makapag-reply or makatawag man lang, inababaliw ka agad. At kung ano-ano na lang ang pumapasok sa isipan. Kaya keep yourself busy while waiting na finally magtatagpo din kayo ng pinapangarap mong AFAM. Kasi ang panahon, mabilis lang lumipas yan. Good luck sa inyong lahat mga AFAM hunter!